Good evening. Good evening guys. Good evening everyone. Yes, it's me again, si Ate Yoli ng Tropang Senior. Narito ako muli. Magbibigay ako sa inyo ng konting tips, konting kaalaman. This time guys is about medical examination. Yung bang mga gustong magbalak mag-abroad na medyo nag-aalangan sila baka hindi nila maipasa ang kanilang mga medical examination. Bibigyan ko kayo ng tips guys. Itong gawin ninyo. Pero bagong lahat, paki-subscribe muna ang aking munting channel. Paki-pindot na rin yung notification bell below para palagi kayong updated sa aking gagawing video. At pwede rin kayong magtanong sa akin guys. Pwede kayong magtanong about Hong Kong. Kung anong gusto nyong itanong, sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Matagal na ako dito guys, since 1988 pa. Kaya siguro naman is marami na akong maisasagot sa inyo kung ano man yung itatanong nyo sa akin. Na, so, ito na ang aking unang ipapayo sa inyo. Unang tips guys, kung paano para maging successful ka sa iyong medical examination. Yung bang hindi ka na pabalik-balik pa sa medical clinic dahil sa hirap ng buhay ngayon, kailangan ipasa muna ng minsanan para minsanan ng gastos. So, anong una mong gawin? Ikaw ang unang gagawa ng remedyo sa sarili mo guys. Bakit ko nasabi yon? Kasi ang una mong gawin sa sarili mo is self-discipline. Bakit ko nasabing self-discipline? Dahil sa mga bisyo guys. Kailangan kung may naninigarilyo ka, stop ka muna. Kung uminom ka ng alak, stop ka muna. Kung ikaw is nagpupuyat, dahil alam ko usong-usong ngayon na scatter dyan sa Philippines, kayo usong-usong puyat, stop ka muna. Huwag ka munang magpuyat. Ipahinga mo muna ang sarili mo bago ka magpunta sa medical center. Yung medical center guys, huwag kang magpunta sa basta-basta medical center sa Manila o maski sa lugar. Kailangan yung medical center na pupuntahan mo is yung medical clinic na i-assign sa iyo ng iyong agency. Na, anong unang gagawin sa iyo sa medical clinic? Ang unang gagawin sa iyo guys is i-BP ka nila yung blood pressure. Kailangan ikalma mo ang sarili mo. Huwag kang ninervyusin para hindi umakyat yung dugo mo. Pero kung alam mong nervyoso ka nga, no? Nervyoso ka at alam mong baka hindi ka makapasa, baka ang alam mo is yung bang BP mo is maging 180 or over 100, siguradong hindi ka makakapasa yung guys. Kaya ang gawin mo bago ka pumunta doon, magpareseta ka muna sa doktor mo dyan ng ano ba yun? Yung parang pamparelax. Ganon. Meron yun guys, meron. Dahil yung isang kakilala ko na nervyoso rin na kagaya nyo, bago siya nagpunta sa medical clinic, nagpareseta siya sa doktor niya na pamparelax. So pagdating sa medical clinic, okay na yung BP niya. Ganon lang gawin nyo. Kailangan lang ninyo ng self-discipline na yung puyat, nakaka-high blood yan. Iwasan nyo muna yung scatter. So next, ano pang gagawin sa iyo? Yung ECG. Yung ECG is yung tinatawag na electrocardiogram. Yun, marami silang ididikit-dikit sa iyo para basahin ang puso mo. Kung yung puso mo is mayroon kang rheumatic heart, hindi ka pwedeng mag-abroad, di ba? Kung may butas ang puso mo, hindi ka pwedeng mag-abroad. Kailangan gamutin ka muna nun. No, marami kasing makikita yun guys sa kalooban ng katawan mo, yung ECG. Pero alam ko naman na hindi ka naman siguro mag-abroad, mag-apply abroad kung alam mo may diferensya ang sarili mo, di ba? So, siguro naman is okay ka sa ECG na. So, ano pa ang mga ginagawa sa iyo doon? X-ray dito sa lungs. Ano bang gagawin mo para maging clear ang X-ray mo sa lungs? Guys, yung sinasabi nilang bear brand, wag mo nang gawin yung ka nang gumastos, mag-water therapy ka na lang. Usually ngayon, ang ginagawa nila is water therapy na lang. Noon, parang paniwalang-paniwala tayo. Okay, nakakaano rin yung bear brand. Pero, bakit ka pagagastos guys, di ba? Kung pwede naman sa tubig, mag-water therapy ka na lang. Unless, kung may butas ka naman, yun lang, kailangan magamot, na? Kasi guys, kung may makikita silang butas, halimbawa, may spot dito sa left mo, diba? Hindi ka pwede mag-abroad, na kailangan gamutin ka muna nila. Bibigyan ka naman nila ng gamot guys, re-resitahan ka nila. Pero sana naman wala.
wala kang spot. No? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag ka munang manigarilyo. Huwag ka munang magpuyat. Kailangan maipasa mo muna siyang mga yan, yung ECG mo, maipasa mo yan, yung BP mo, maipasa mo na yan, yung x-ray mo sa chest, maipasa mo yan. Di ba, binigyan na kita ng tips, sundan mo na lang. Now, ano pa ang gagawin sa iyo doon sa medical clinic? Yung physical disability. Anong ibig sabihin ng physical disability? Titingnan nila yung mata mo. Kung ikaw is farsightedness or nearsightedness, at kung kailangan mong mag-eyeglass, tatanungin ka nila guys kung pwede ka nang mag-eyeglass. Kung wala kang pera, sabi mo na lang wala kang pera. Hindi ka nila pipilitin. Ano pa ang physical disability? Ilong. Titingnan nila yung ilong mo, kung may barado, ganon. Hindi naman nakaka-apekto yun sa medical mo. Ano pa? Ngipin. Titingnan nila kung meron kang dapat pastahan. Papastahan nila. Kung meron dapat bunutin, bubunutin nila. Kung kailangan mong magpustiso sa kanila, tatanungin ka naman nila. Kung wala kang pera, hindi ka nila pipilitin kasi may mga bayad yun guys. Na ano pa, titingnan nila yung air mo, sisilipin nila. Siguro naman is hindi naman tayo mga bingi, di ba? Kaya kailangan maglinis ka ng tenga mo bago ka magpunta doon, ha? Tapos ano pa, kung ikaw isang babae, kailangan wag kang buntis, no? Kunting control. Kasi meron kang pregnancy test dyan. At pagdating mo dito sa Hong Kong, meron ka na namang pregnancy test. Be fair sa amo nyo. Kasi ang bayad ng amo nyo pagkuha sa inyo dyan is napakalaki. Kaya sana pagdating nyo dito, huwag muna kayong buntis. Kasi papauwiin nila kayo. Kasi totoo, hindi pwedeng mag-terminate ng buntis dito. Pero yung nandito na. Ngayon, kung ikaw na bagong dating is buntis, hindi ka pwedeng magtrabaho, no? Baka pauwiin ka nila. Sayang ang ginastos mo guys, no? Ikaw ang kawawa kasi yung agency dito, pwede ka nilang palitan. Ikaw na gumastos dyan, ikaw ang kawawa. Ikaw maglulus, di ba? Kaya kailangan control. Control mo na, huwag ka munang magbuntis. Kung alam mong buntis ka, huwag ka nang tumuloy kasi babagsak ka rin dito. No, ano pa nga ba ang gagawin nila sa'yo? I-check nila yung heart, i-check nila yung kidney mo, yung liver, pero alam ko hindi yung kasali sa ano, yung pag-Hong Kong, mga basic lang ang inaano dito sa Hong Kong. Hindi nakasali yung liver, wala na yun. Pero yung diabetes, nagagamot pa naman yun, wag lang yung malala, no? Wag lang yung pag nag-i-insulin ka na, talagang hindi na pwede. Pero kung diabetes man na mild lang, yung magpipils ka lang, pwede pa yun. Wag lang yung diabetes type 1, type 2 na may insulin na, hindi na yung pwede. No? So, ano pa nga ba yung tungkol sa urine at saka sa EBAC? Guys, wag kang magdadala ng urine mo at EBAC mo doon. Kasi doon mo yun gagawin sa clinic. Bibigyan kanila ng bottle, yung sterilized bottle, doon mo yung gagawin. Kasi kung magdadala ka, itatapon din nila yun, useless. Kasi panis na yun. No? Kaya wag kang magdadala, doon mo yun gawin. Ano pa nga ba ang mga chinecheck nila sa'yo? Kung ikaw is, ano pa? Alam mo, inano ko para masabi ko lahat. Ano pa nga? Wala na, kung tutuusin, wala na. Pag dito sa Hong Kong, ang alam ko sa ibang lugar marami, pero dito sa Hong Kong, yun lang ang mga basic na kailangan nila. Yun lang sinabi ko, pregnancy test sa babae, yung tungkol sa ECG, sa BP, X-ray, urine, EBAC, dental, eye, sa teeth, yun lang. Tapos sa goiter guys, pag ikaw is babae, may goiter ka, hindi yun nakaka-apekto guys. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, baka hindi ka magpasa. Hindi nila pinapakialaman yung goiter mo dahil hindi yan nakaka-apekto sa pagtatrabaho mo dito. Makakapunta ka dito maski may goiter ka. So, yan lang masasabi ko guys kasi ang mga sinabi ko is basic lang. Yun lang mga tinatanong kung dito lang sa Hong Kong. Hindi ko alam kung yung mga ibang lugar pa. No? So, thanks for watching. Hanggang sa muli, magtanong lang kayo guys kung meron kayong gustong itanong. Sana sa mga
sinabi kong konting tips sa inyo is makatulong man sa inyo. Sana maging successful kayo. Pagdating nyo dito, pwede nyo akong tawagan. No? Thanks for watching guys. It's me again.